Mga ka-agree, magandang buhay. Ito yung durian na sigurado pag-aawayan lang ng mag-asawa kung parehas mahilig sa durian at ang isa po ay hindi magpapalamang. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan, ano? Bakit nga ba nagiging ganitong busingot ang mga durian, ano po? Ang mga durian po ay katulad din ng ibang tropical fruit, ano? Pagka po marami ang supply ay madaming demand, mababang demand. Ano ganyan? Pag marami po ay talagang yung distribution ng nutrients, sunlight, etc. ay talagang mahihirapan, ano? Galing sa puno at sa araw, lalo na kung nalililuman. Ayan, no? Una-unahan talaga yan. Para din sa anak, mayroong mayroong pinakamaliit at mayroong malaki. Pero ito, discuss lang natin ng mabilis lang ito. Like other fruit bearing trees ay ano siya, isang factor din yung pollination. Ayan, kita nyo, kulang siya ng pollination. Incomplete yung kanyang pollination. Yung una, yung nutrient uptake ay intake ay kulang dahil sa dami. Pag madami po yung bunga, maliit po talaga. Ito ang problema po natin dito sa durian. Mixi lamang po itong ating vlog. Shoutout nga pala sa mga bago at regular nating subscribers. Ayan. Hindi katulad po ng dragon fruit na binabawasan, buko pa lang. Hindi rin katulad ng mangga na pinipitas yung buko para ma-maintain yung size. At yung iba ginagawang ng hiwlaw. Ito sa kaso ng durian, ako napakahirap pong gawin sapagkat mataas yan, pwede kang maaksidente, mapakalutong ng sanga niyan, kaya hindi ma-maintain hindi maiwasan na meron talagang busingot, swerte kung wala. At nakakain din naman, ito po yung pruweba, hinog po talaga ito, hindi ito siya reject na totally na hindi makakain, kaya lang siyempre papalaman ko na sa aking asawa ito. At nakakaya namang, pero pwede siyang maghati, dalawa tatlong buto yan, siksik yan kahit ganyan. Yun nga po pala sa mga nabili ng durian, pagka mga ganyang curve ang size, marami po yan laman, siksikan. Yun lang, may natutunan kayo. Kung may alam pa kayong dahilan, comment nyo na lang below. Paalam and God bless. Huwag nyo nga po palang skip yung ating mga ads, pakiusap mga ka-agree, sapagkat magdadagdag tayo ng mission natin. Hindi lang educational assistance, medical assistance ay gagawin natin. Naipangako ko yan sa nanay ko na panalangin niyang yumaman ang channel na ito, at mamimigay po tayo araw-araw kung mangyayari yung milyon-milyon na salary natin every month. Aanhin natin yan, hindi natin madadalhin sa kabilang buhay, kaya share natin yan. Mangyayari lang po yun kung makaka-million subscriber tayo, million salary every month. Yung mga sikat na vlogger dyan atin pong pangarap na maabot din at malampasan natin yung mga hindi nila nagawa para sa ating mga kababayang masyadong nasisikil masyadong nahihirapan sa hospital dahil yan sa hospitalization dinanas namin sa aking magulang. Kaya ako ay nangako sa sarili ko na ito ay aking hanggat buhay ako at mangyari nawa, loobin nawa ng Diyos, tutulong tayo sa mga nasa hospital na mahihirap. Yun lang po, paalam and God bless. Please support all Filipino vloggers, ipakita natin sa mundo na nagkakaisang lahing Pilipino. Paalam muna at nag-iingay nitong aking pusa. At dyan po nagtatapos ang munti natin vlog. Nawa po kayo nag-enjoy at may natutunan kahit konti mula sa inyong lingkod. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng uploads at bago pa lang po kayo sa aming channel, wag na po kayo mahiyang mag-subscribe at i-hit nyo na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago po tayong mga uploads. Magkita-kits po tayo sa susunod po natin mga vlogs. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Bye-bye po muna.